Alright, isa sa mataas na opisyal ng Russia ngayon mga sangkay ang mayroon pong isiniwalat tungkol po sa posibleng mangyari sa ating mundo mga sangkay na siyang delikadong sitwasyon, lalong-lalo na po ang tinatawag na nuclear war. Hello guys, what's up? This is me, I'm back. At ito pandaigdigang information po tayo ngayon mga sangkay kasi ang Russia nagparamdam, mayroon pong isiniwalat na talagang namang matindi. Patungkol po ito sa nuclear war at iba pang kaguluhan na posibleng kahantungan ng ating mundo. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo po ay road to 2 million subscribers na, padami po tayo ng padami. Kaya naman ano pang hinihintay ninyo, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to, i-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito nga po yung Russia. Ito po yung isa sa mataas na opisyal nila. Nagsalita. Dati po itong presidente ng Russia, mga sangkay. Ngayon, meron po siyang isiniwala tungkol po dito sa Amerika at Russia. At ano nga ba ang kahahantungan ng ating mundo o posibleng mangyari sa taong ito? Ngayon mga sangkay, since pinag-uusapan po natin yung nuclear war, kapag nagkaroon po ng nuclear war, gaano kadaming mamamatay? Marami. Talagang siguro masasabi po natin bilyong-bilyong tao mga sangkay ang papanaw kapag nangyari ito. Tingnan po ninyo itong isa sa halimbawa kung halimbawa puputok ang nuclear war. Today, we're going to look at a possible World War III scenario and its consequences. Stage 0. Provocation. One of the most likely scenarios is that Russia could use tactical nuclear weapons to scare Ukraine. This explosion would kill 30,000 to 40,000 people and create a nuclear cloud that would spread to Europe. According to leaks, the CIA has already been working on this scenario. There is a plan to have NATO troops enter Ukraine. In such a case, a direct military confrontation between the NATO bloc and Russia would begin. Stage 1. Initiation. As the nuclear threshold is crossed, hostilities escalate into a tactical nuclear war in Europe. Russia sends 300 nuclear warheads using airplanes and short-range missiles to hit NATO bases and advancing troops. NATO responds with about 180 nuclear warheads from airplanes. Russia's allies will be involved at this point. North Korea will send some nuclear missiles, not all of which will reach their target. China will also enter the confrontation. Casualties, 3 million people. Grabe 3 million to 4 million. With Europe destroyed, NATO launches a strategic nuclear strike of 700 warheads of U.S. land and underwater missiles aimed at Russian and Chinese Okay, bago natin ituloy itong mga sangkay kung ano nga ba gaano katindi itong nuclear war just in case na puputok talaga, tingnan po ninyo itong isiniwalat ng isa sa mataas na opisyal ng Russia. Russian Security Council Deputy Chairperson Dmitry Medvedev, ang buong mundo na dapat ikabahala ang nalalapit na pagtatapos ng New START nuclear treaty sa pagitan ng Russia at ng Estados Unidos. Nilagdaan ang kasunduan noong 2010 at nagtakda ito ng malinaw na limitasyon sa bilang ng strategic nuclear warheads na maaaring i-deploy ng dalawang bansa. Okay. Noong 2010, mga sangkay nagkaroon po ng parang peace treaty itong US at Russia. Kasi itong dalawang bansa, ito po ay mainit na mga bansa pagdating po sa gera, no? At tumatak na po yan sa kasaysayan. And up to now, mga sangkay, sila pa rin po yung mga nasa pinakatataas na mga bansa. Ngayon, nagkapirmahan sila mga sangkay kasi itong treaty na ito, patungkol po ito sa kanilang mga nuclear na hindi po ba basta-basta gagamitin kasi delikado nga po. At ngayon, mga sangkay, magtatapos na daw po ito. At ayon nga po dito kay Medvedev, sa pagtatapos ng treaty na ito, delikado po ang mundo. Kasi hindi na po malalaman di umano
kung ano nga ba yung kailangan gawin, ano ang hindi kailangan gawin. Ano ang response sa mga problema na nangyayari. Kaya nga po mga sangkay, kahit papaano, kahit nagkagulo po yung Amerika at Russia, pero dahil po dito sa treaty na ito ng US at Russia, hindi po natutuloy ang digmaan. Naglatag din ang New START ng mga mekanismo para sa inspections, palitan ng impormasyon at verifikasyon upang maiwasan ang maling hinala at tensyon. Ayon kay Medvedev, sa oras na tuluyang mag-expire ang kasunduan sa February 5, Ito yon. mawawala na ang lahat ng legal na limitasyon So sa February 5, mga sangkay, magtatapos pala ito. So, nako, ito na pala yun. sa nuclear arsenals ng dalawang pinakamalalakas na nuclear powers sa mundo. Anya, hindi man kaagad nangahantong sa isang nuclear war, pero nilinaw ito o malinaw itong senyales na mas mapanganib at hindi kontroladong sitwasyon sa pandaigdigang seguridad. Hindi po kontroladong sitwasyon at mapanganib po talaga. Ngayon, nagiging usap-usapan kasi yan, itong nuclear war. So, tingnan po ninyo mga sangkay, itong posibleng kahinatnan ng ating mundo, just in case. Ito yung, tingnan po ninyo. From the nuclear firestorms. The Hiroshima atomic bomb caused such a firestorm, but today's hydrogen bombs are much more powerful. Oh, ito po yung Hiroshima bomb noon, mga sangkay na ginamit. Kung noon, sobrang lala na, ngayon, mas sobrang malala pa. O, tingnan po ninyo mga sangkay, ito yung makabagong nuclear. A large city like Moscow, with almost 50 times more people, can create much more smoke. And a Grabe, tingnan nyo. firestorm sends plumes of black smoke up into the stratosphere, far above any rain clouds that would otherwise wash out the smoke. So, ganyan po katindi mga sangkay. Kaya nga po sabi nila, ito po yung doomsday ng mundo kung mangyayari ito. Dumaan na po yung World War I, World War II, at kung magkakaroon ng World War III, at gagamitin itong nuclear war, gagamitin itong mga nuclear nila, atahan to sa nuclear war. Napakadelikado mga sangkay ng mga nuclear. Kasi isang nuclear lang kaya magbura ng isang syudad eh. Hindi lang isang syudad. Kung sa Pilipinas, kasi yung syudad natin, mga maliliit lang naman eh. Yung mga city natin. Hindi lang isang syudad. Kahit buong Metro Manila tatamaan, isang ano lang. Isang nuclear lang, bura, mga sangkay. At segundo lang po yun kung mangyayari yan. Kaya ganyan po ka-delikado itong nuclear war. This black smoke gets Iyan po mga sangkay. Halimbawa, nangyari na po yung pagpapasabog ng nuclear. Tingnan po ninyo mga sangkay mangyayari. Yung black smoke nito, magdudulot po ito ng malaking distraction sa ating planeta. heated by sunlight, lofting it like a hot air balloon for up to a decade. High-altitude jet streams are so fast that it takes only a few days for the smoke to spread across much of the northern hemisphere. Yan ba yung mangyayari sa planeta natin? No? In the Mapupuno. meantime, Earth gets freezing cold, even during the summer, with farmland in Kansas cooling by about 20 degrees centigrade, or 40 degrees Fahrenheit, and other regions cooling almost twice as much. A recent scientific paper estimates that over 5 billion people could starve to death. 5 billion. May mga pumanaw na sa nauna, tapos masusundan pa, lalo maraming tao ang papanaw dahil po dito. Including around 99% of those in the United States, Europe, Russia, and China. We obviously don't know how many people will survive a nuclear war. But if it's even remotely as bad as scientists think, then it has no winners, merely losers. 'Di ba? Wala pong mananalo dito, wala daw po talagang talo dito. Pare-parehas po kapag tinamaan po ng nuclear. Actually, lahat tayo tatamaan talaga diyan. Kasi ganun po kalalakas ang mga nuclear ngayon eh. So kapag nangyari yan, tapos tayong lahat. Ito, tingnan po ninyo. Washington, D.C. Followed by a radioactive mushroom cloud. These intense explosions vaporize people nearby and cause fires and blindness further away. Ganyan po.
Syudad po yan, mga sangkay, oh. Moscow. The fireball expansion then causes Grabe. Kita nyo yan? Yung, ano ba tawag? Yung wave ng ano niya, mga sangkay, ng nuclear na ito. Pag tinamaan ka niyan, para kang matutunaw, mga sangkay, kaagad, di ba may mga movie na ganyan? Tinamaan, buto na lamang po yung natira. So talagang ganito po kalala ang magiging ano. a blast wave that damages buildings, crushing nearby ones. The United Kingdom and France have nuclear capabilities and are obliged by NATO's Article 5 Grabe, oh. to defend the U.S. So, Russia hits them too. Firestorms engulf many cities, where storm-level winds fan the flames, Grabe. igniting anything that can burn, melting glass and some metals, and turning asphalt into flammable hot liquid. But the Grabe. explosions, the electromagnetic pulse, and the radioactivity aren't the worst part. Nuclear winter is, caused by the black carbon smoke from the nuclear firestorms. Grabe, no? The Hiroshima atomic bomb caused such a firestorm. So, kaya ganun po ka makapanganib, mga sangkay, itong nuclear war, just in case na mangyayari. Kasi, hindi po talaga birong kahihinat na ng ating mundo. At ngayon, nagiging malaking usapin ito. At ang doomsday clock nga po, inilabas na. At nasa 85 or 86 seconds na lang po to midnight. So, delikadong sitwasyon. Kaya po, well, natutupad po talaga yung propesya na nakasulat sa Biblia that in the last days, guys, magkakaroon ng mga digmaan at kung ano-ano pa mga sigalot sa ating mundo. At bahagi po yun ang propesya na nakasulat sa Biblia. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.